At mula po sa pamumuno ni Mr. Josh Castro at ng buong voting family, here we go. Ako po si Maan de la Serna, kasama sina Irish at Josh Castro upang tutukan ang mga kaganapan sa pagbisita ng ating mahal na Santo Papa dito sa Pilipinas. Update muna tayo sa mga pangyayari mula nitong umaga ng Sabado hanggang Linggo ng January 18. Sabado nga ng umaga ay bumiyahe si Pope Francis papuntang Tacloban at Palo, Leyte. Ang dahilan siyempre ng pagbisita niya ay ang makita at makasama ang mga survivors ng Bagyong Yolanda na naganap noong 2013. Dumating ang Santo Papa sa Tacloban Airport ng around 8:45 a.m. At sa kabila man ng masamang panahon na dulot ng Bagyong Amang ay nagsumikap si Pope Francis upang maganap ang kanyang misa doon at syempre makasama ang mahigit 150,000 katao mula sa iba't ibang bahagi ng Leyte at Samar. Ang kanyang misa ay sinagawa sa English, Espanyol, Tagalog, Waray at Bisaya. Nakasentro ang misa ng Santo Papa sa pagbibigay ng lakas ng loob sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. At nakwento nga niya na nung nakita niya mula sa Rome ang nangyari dito sa Tacloban ay ginusto niya talaga makapunta dito at syempre para damayan ang mga survivors. Humiling din si Pope Francis ng sandaliang katahimikan upang mapagnilayan o makapag-reflect ang mga survivors na nanararoon na makakaya nila ang lahat ng paghihirap na pinagdaraanan nila sa pamamagitan ng ating Diyos. Sinabi pa nga ni Pope Francis na Jesus never lets you down. Aquí, among those very days, I'm excited to come here. Dicen allí, para estar con ustedes, I'm here to be with you. Un poco tarde, de verdad. A little bit late, I have to say. Pero estoy, para bien. Mi cuerpo de decirles que Jesús es el Señor. I've come to tell you that Jesus is Lord. Que Jesús no defrauda, and He never lets us down. Matapos ang misa ng 10:30 a.m. ay nagkaroon naman ng motorcade si Pope Francis mula sa Tacloban Airport patungo sa Palo, Leyte, Palo Cathedral to be exact, upang makasama ang family survivors ng Typhoon Yolanda. Kasama na din ang blessing ng Pope Francis Center. Ito yung ipinagawa to commemorate yung pagbangon ng mga nasalanta ng bagyo at syempre maipaalala ang pagbisita doon ng Santo Papa. Kakaroon ito ng orphanage, home for the aged, and of course clinic. At yan muna ang ating people visit coverage updates. Maan de la Serna, nagbabalita. At ngayon naman ay tutukan natin ang mga kaganapan para sa araw na ito, araw ng linggo. Makakasama natin si Irish Salinas at si Josh Castro. Ayan, at 10:53 a.m. ngayon, kasalukuyang ako ay nasa Nagtahan sa intersection po ng Menjola, Ligarda at sa Lacson Avenue kung saan dumaan kanina si Pope Francis papuntang UST. Kung makikita natin dito ay andito ang mga taong kanina umaga pa nag-aabang na dumaan si Pope Francis at ngayon naman ay patuloy po sila nag-aabang para sa muli pong pagdaan ni Pope Francis at habang kami nag-aantay ay nakatutok kami sa na kung saan pinapakita live ang encounter and meeting with the religious leaders and youth ni Pope Francis sa UST. Kaya nandito tayo ngayon sa may pagtangan na makikita natin yung mga tao dito na nanonood ng pinasagawang misa ngayon sa Ulagan ng Santo Tomas. Nagkakaroon ng mga kaunting pagbulan dito sa bahagi natin sa pinakapwestuhan natin. Kahit umuulan na hindi pa rin natin pagdaan ng Santo Papa,
hihintay lang natin. Nagkakaroon ng pagkulan dito. Medyo pamulan kaya basta-basta talaga yung ibang mga tao nag-aabang dito. Yan, nakikita natin na una na yung pagdating ng kanyang dalawang motorcade, yung nagkikaya ng area para masigurado okay yung dadaanan ng Santo Papa, no? At sumunod na rin yung dalawa pa. So, balik may apat meron ng apat dito na dumadaan. Excited na yung mga tao dito kung marinig dito yung sigawan ng mga tao. Ayan, nakikita natin. At sunod-sunod yung pagdating ng kanyang mga... Ayan. So, pagkakaalam natin yung naka-open vehicle yung pagdabak na ngayon dahil nagtuot siya ng kabote nung nasa US siya. Kahit umuulan, pinili ng Santo Papa na sumakay sa ganong bagay. Then, nauuna na yung sakyan ng polis. At talagang nagkaroon tayo ng magandang pwesto dito dahil hindi pinili ng pulis yung... So, maganda yung buha natin ngayon sa mga oras na ito. Now, ayan, wala na yung pulis at yung iba pang mga nag-clear yung area. Ayan, nakadaan na ba ako dito yung Santo Papa na talaga na sa pagkakataon ito, hindi natin mapigilan yung emosyon dahil walang nag-clear ng area at talagang nakita natin siya nung malapitan. Ayan. Hindi nga natin mapigilan yung emosyon ng mga tao dito na nag-abang ng pagdating ng Santo Papa dahil hindi inaasahan yung pagdating niya nakasakay siya sa open vehicle at walang anumang harang dito. So, maaari kumausap tayo ng ibang mga nakakita dito. Ano po yung masasabi ninyo? Ano po yung naramdaman ninyo nung dumaan ng Santo Papa dito na wala man nakaharang at talagang nasa open vehicle? Ay, dalawang beses na kami pinuntahan dito. Ay, dunaanan, pero naka-box siya. Ngayon, parang bumalik, naka-mobile naman. So, maraming salamat. Maraming sa pangalan po ninyo at saan po kayo nakatira? Dito lang sa nagtao. Thank you po. Again nga, talaga makita natin yung emosyon ng mga tao dito hindi mapigilan dahil nga sa hindi inaasahang pagkakataon wala man lang mga pulis na nag-clear. Talagang malaya yung bawat manood dito na nakita yung Santo Papa ng malapitan. At ayan nga, dumaan na ulit si Pope Francis dito sa Mintahan Bridge galing sa UST, pabalik na ng Chachur. Sobrang saya sa feeling. Alam mo yung nakakakaba, nakaka-excite. At yung ilang oras ng paghihintay, it actually didn't matter anymore just to catch a glimpse kay Pope Francis. Yung wala ka nang masasabi, kundi yung na lang, Pope! I love you, Pope! Thank you, Pope! At yung mga tao dito ngayon, kahit umuulan na, alam mo yun, wala silang Pakinggan naman natin ang iba't ibang saloobin ng mga taong naghintay at nag-abang sa motorcade ng Santo Papa. Ihahatid namin, Maan de la Serna, kasama si Irish Salinas at Maan de la Serna, kasama si Irish Salinas at Josh Castro. Ang ulat mga aswabe mula sa Manila. Yan po, pahatid po sa ating mga aswabe ng Voice of the Youth Manila and of course sa kanilang pamunuan dyan. Congratulations sa isang napakahusay at napakagandang coverage. Yan. Hello kala Josh Castro at meron tayo dito mababasahin na yan. Basahin natin ang kanilang pagbating na yan at sana ba yun? Ang haba pala ng combo namin. Yan, binabati natin ng happy listening and happy viewing kila Maan de la Serna, Rian Carmelo, Jana Abejero, Gerald Chua, Mario Cartagena and Shalaya, Norina, Gian, Iris Salinas, Kuya Ace, Sir Pocholo Gonzalez, at ang De La Serna family. Binabati rin natin yan. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Sa mga nakasama nila sa coverage, kahapon, lalo na sila DJ Soul, si Elaine, si Sean, si Awit Garcia ng Santa Ana, Pampanga. Nabati nila ng happy listening at syempre congratulations to Roch Calalo at maging kay
Ayan, maging kay Ace ng, or Sir Ace ng Lucena. Ayan, magandang gabi po. At once again, congratulations, napakahusay na coverage. So mga kasobe, no, yan po, pinakikilala ko po sa inyo lahat ang Voice of the Youth Manila na nakasama po natin. At makakasama po natin yan mga kasobe, no, sa ating, okay, magiging partners in crime natin yan. Ayan, congratulations, napakahusay. Yan ako mga kasobe, tuloy ang ating kasiyan din sa Radyo ng Bayan. At mamaya, may liligawan daw po mamaya si Lolo Borrek. Abangan po natin yan. So here we go. Ang awit na inihahandog natin sa ating mahal na Santo Papa. This is 100.7 My FM kasama ang Voice of the Youth Network. Nag-uulat sa inyong lahat.